Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video, I will discuss solving quadratic equations by extracting square roots. Kasi may nag-comment po sa atin sa TikTok. So ayan ang sabi niya, quadratic equation square root property next. Okay, so ito na yon. So kailan ba ginagamit itong square root property? So pwede lang gamitin itong extracting square roots kapag nawawala yung middle term natin, yung x. Di ba we have standard form ax squared plus bx plus c equals 0. So kapag wala itong bx, kapag wala yung bx, saka lang natin pwedeng gamitin itong extracting square roots. Kagaya na may example natin 1 to 4. Yung number 5 naman kapag perfect square trinomial, pwede rin yung may x, kailangan perfect square trinomial yan. Kagaya nito, nakaano siya, parenthesis s minus 4 square. Okay, so ulitin natin, pwede lang gamitin ang extracting square root kapag wala itong bx. Okay, so ayan yung mga example natin. Okay, so sagutan na natin ang 5 examples. So number 1, we have 5x squared equals 20. So by extracting square root, so ang step natin pala dyan, yung constant kailangan nasa right side siya. Tapos yung nasa left side ay yung square lang. X square lang dapat. So since meron tayong 5, yung constant nasa left side na, so okay na siya. And then ang kailangan na lang natin gawin, itong 5, tanggalin natin. Okay, so tanggalin natin, divide both sides by 5. Okay, so divide both sides by 5. So matitira na lang x squared is equal to 20 divided by 5. That is equal to 4. And then, sunod na natin ay extract square root of both sides. Okay, so automatic kapag nag-extract tayo ng square root, itong magiging sagot natin dito sa right side, magiging siyang plus or minus. Square root of 4, that is equal to 2. So, nagiging lang siyang plus or minus kapag nanggaling siya sa expression na x squared is equal to k. So pag in-extract natin ang square root niyan, automatic magiging x is equal to plus or minus k. So yung iba kasi nalilito pag nakakita ng square root, automatic ang nagiging sagot nila ay plus or minus. Kailan lang siya magkakaroon ng plus or minus? Kapag nanggaling siya sa ganitong form, x squared is equal to k. Kasi kapag ang equation natin ay x is equal to square root of 16, ang sagot lang po dyan ay x is equal to 4 lang. Hindi siya kailangan magkaroon ng plus or minus. Okay, so yun lang po yung paglilinaw lang po, nagkakaroon lang ng plus or minus kapag nanggaling sa x squared is equal to k. Kapag x is equal to 16 lang, ang sagot lang dyan ay 4 lang. Wala siyang minus 4. Okay? So yun lang po yung karagdagan para sa square root. So pag chinek natin, when we substitute plus or minus 2 dito sa ating equation, so we have 5. Kapag sinubstitute kasi natin ang plus or minus, tas naka-square yan, ang magiging sagot kasi dyan ay parehas positive 4. Kasi kung positive 2 square, that is 4. Kung negative 2 naman, i-multiply sa negative 2, positive 4 pa rin yun. So magiging siyang 5 times 4, 5 times 4, that is equal to the right side, ayun, 20. Okay? So therefore, parehas tama yung sagot, positive 2 and negative 2. Okay, so next number 2, x squared minus 7 equals 0. So ang kailangan lang natin gawin dito, ilipat ang constant sa kabilang side. Pwedeng i-transpose pag nagta-transpose, change the sign lang. Or pwede naman add 7 lang tayo to both sides. Parehas lang ng ibig sabihin yon. Transpose or add 7 to both sides. So 0 na to, x squared is equal to 0 plus 7. So we have 7. And then, extract na natin ang square root. So again, pag nanggaling sa square, automatic, ang magiging sagot natin ay plus or minus. Kapag hindi perfect square, isusulat na lang natin plus or minus square root of 7. Hindi na kailangang i-calculator para makuha yung approximate na value. Okay, so next number 3. 3 and 4. Okay, nakaayos na to. So m squared is equal to 150. Nakaayos na tong number 3 natin. So ang gagawin na lang natin dito ay kuhanin ang square root ng both sides. So kunin natin na, extract na natin square root ng both sides. So cancel ang square, m na lang ang matitira. So we have plus or minus square root of 150. So paano kapag hindi perfect square pero factorable? Factorable kasi itong 150. Unlike dito sa number 2 natin, itong 7, prime number itong 7. Kaya yun na yung final answer.
Kapag factorable pa to, so 150 factorable yan, tapos may factor siya ng perfect square. Kailangan i-factor natin tong 150 such that one of the factors is a perfect square. Ano ba yung mga perfect square? So we have 1 squared is equal to 1, 2 squared is equal to 4, 3 squared is equal to 9, 4 squared is 16, 5 squared is 25, and so on. So kailangan kabisado niyo yung mga perfect square at least hanggang mga 20. So 20 up to ayan 20 square equals 400. So sana kabisado niyo yan. Malaking tulong kasi yan. So mag-isip tayo ng factor ng 150 na meron dito. So itong 1 syempre hindi na kasali itong 1 no. So 4 wala, 9 wala, 16. So parang 25 pwede. Okay, so 150 equal yan sa ang 150 pwedeng isulat yan as 25 times 6. So 25 times 6 that is equal to 150. Then perfect square ang 25 dahil equal yan sa 5 square. So ang square root of 25 is equal to 5 since 5 square equals 25. So ang final answer natin dito is m is equal to plus or minus square root of 25 is 5. So pwede nang lumabas si 25 kasi magiging siyang 25 that is 5 square. So patas makakancel na yung square root and square. Kaya makakalabas na si 25, magiging 5 na lang siya and then maiwan sa loob si 6 dahil hindi perfect square si 6. So final answer is plus or minus 5 times square root of 6. Okay, so next number 4. So for number 4, we have r squared is equal to 9 over 25. So nakaayos na ulit siya. Ang kailangan na lang natin gawin ay extract natin ang square root ng both sides. Okay, so parang perfect square parehas ito. So therefore, we have cancel ito. So r na lang ang matitira is equal to plus or minus square root of 9, that is 3, square root of 25, that is 5. So diretso na siya. So final answer is r equals plus or minus 3 over 5. Okay, so last number 5. So number 5, we have s minus 4 squared minus 64 is equal to 0. So parang ganito yung kinakalabasan kapag yung susunod na yung isang technique natin yung completing the square. So ganito yung kinakalabasan noon, naka-express siya as square of binomial. Okay? Pag naka-express na ganito na square of binomial, so same process pa rin tayo, nasa left side yung square ng binomial. So itong negative 64 ilipat natin sa kabila. By adding 64 to both sides or simply transpose negative 4, magiging positive 64 siya. So 0 na to. So we have s minus 4 squared is equal to 0 plus 64. We have 64. Then next is naka-square na siya. So extract natin ang square root ng both sides. So cancel out square. So we have s minus 4 is equal to, automatic yan, magkakaroon ng plus or minus square root of 64, that is 8. 8 times 8 is 64. So we have 8. And then si negative 4, ilipat natin sa kabilang side by adding 4 to both sides. So therefore, the value of s is equal to, so unahin na natin itong positive 4. So we have 4 plus or minus 8. So dalawa ang solutions natin. So paghiwalayin natin, s is equal to 4 plus 8. And then yung isa naman is s equals 4 minus 8. So we have two solutions. S is equal to 4 plus 8. We have 12. And the other one is 4 minus 8. S is equal to negative 4. So pwede nating lagyan nga pala ng subscript yan. S sub 1, S sub 2. Pwedeng mabaligtad. So basta yan yung dalawang solutions natin. 12 and negative 4. When we substitute 12 and negative 4 to this equation, magiging siyang equal sa 0. So try natin. Itong mentally na lang, ilagay natin dito yung 12. 12 minus 4. So ipakita natin dito. So 12 minus 4. Then square natin minus 64. So eksakto siya. 12 minus 4 is 8. 8 squared is 64. 64 minus 64 equals 0. So ganun din kapag yung negative 4 ang nilagay natin dito. Negative 4 minus 4 square. Parehas din siyang magiging negative 8. And then negative 8 times negative 8 is still 64 minus 64 equal pa rin siya sa 0 pa rin. So dalawa yung answer, 12 and negative 4. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan nyo yung explanation ko ng extracting square roots. So thank you for watching. Kung meron po kayong math question, ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.